Early 20s, ulila sa ina, laki sa ama, born to steal and operate high-class heists. Napaka-misteryoso nitong Lupin na ito. Sandali. Lupin. Lupin. Parang pamilyar yung pangalan na yan. Hindi kaya may lahing anime itong taong ito? Narito ang mga statements ng mga tatawagin nating deep penetration agents na malapit kay Lupin. In fact, sila ang bumuo, humulma at nagbigay ng buhay sa kanya. Ang Lupin na ito ay malaking pagkakaiba sa Japanese version at doon sa French version. Dahil unat, kinonfront namin yung issue ng pagnanakaw ni Lupin because si Lupin ay isang magnanakaw, isang bandido. Pagagawa niya ang isang bagay na to because may isang pangyayari sa kanyang buhay or naipit siya sa isang sitwasyon na hindi niya pwedeng iwasan or wala siyang pamumulian. Pinag-aralan muna namin yung Japanese anime na Lupin III and then binasa ko rin yung isang nobela ng yung French version. Doon sa Pinoy the Third, yung comedy, kinuha namin yon, pero yung comedy niya, Pinoy sensibility. And then, doon sa French, para siyang James Bond na magnanakaw lang. Pero dito sa Lupin, may iba pang kwento bukod doon na bumubuo doon sa pangkalahatang kwento ng Lupin. Para sa akin, yung mga characters na pinasok namin doon, pinulot siya sa Pinoy sensibilities. Pinoy yung pagkakagawa sa kanya. Ano ba is considered one of the major soaps of GMA for the year 2007. Kaya ganun din ang suporta na binigay ng network sa project na ito. Actually, ang budget nito hindi nalalayo sa budget ng mga fantasy soaps kahit hindi siya fantasy. At ang isa pang ihahandog ng Lupin ay yung tandem ni Richard sa Canidiano in a soap. Dahil you see both of them sa ibang shows, katulad ng Nuts, magkasama sila. Pero first time silang magkasama in a soap na seryoso and yet funny rin. Ang GMA, palaging every time we come up with a new soap, we are always challenged to do something new to ourselves and to our audience as well. So we hope na kagigiliwan talaga to ng mga tao kasi ni-research, pinag-isipan, matagal na panahon rin na dinevelop ang istorya para maging nakakaaliw and very entertaining sa audience. So sana magustuhan naman nila yung effort na nilagay dito sa programang to. Yung challenge namin is to put in a very good dramatic story kasi alam naman natin na yun ang susundan talaga yung storya. So, matagal na proseso yon hanggang makakuha kami ng isang napakagandang story, very intense, very exciting, yet nasa character ng mga bumubuo ng Lupin, yung comedy, nakakatawa yung mga ginagawa nila. And of course, yung action na, ibang action to dahil may pagka-spy to. So, lahat yun pinagsama-sama para ibigay ang isang bagong programa. Unlike in his past soaps, si Richard Gutierrez dito ay ordinaryong mortal. Wala siyang mga extraordinary powers. Pero dahil sa high-action adventure to, tapos may pagka-suspense siya, pwedeng ang ginagawa nga niya rito parang si James Bond siya or parang si Tom Cruise siya sa mga Mission Impossible. I'm sure na mapapabilib pa rin niya ang mga fans niya sa kanyang talent at kakayahan bilang si Lupin. Sigurado kung ini-imagine nyo na kung ano nga ba talaga ang itsura ni Lupin. Kung paano siyang kumilos, manamit, makipagbakbakan. Ang bakas ni Lupin mula sa mga eyewitness niya sa pagbabalik ng sino si Lupin.